So eto na nga ngayon, matapos makaligtas sa pamamaril kagabi si alias Dodong, na kung saan ay pwersahan siyang nilusob sa kanyang kwarto ng dalawang lalaki na kabonet. At ayon nga sa salaysay ni alias Dodong, nung mabuksan daw yung pintuan ng kanyang kwarto ay agad nagpaputok yung nakabonet, pero hindi naman daw ito nakatutok sa kanya kung hindi itinutok ito sa sahig. At ito daw yung pagkakataon na kung saan nakatakas si alias Dodong. So kung yung unang mga putok ay itinutok sa sahig, maaaring isipin natin na panakot lang ito para kay alias Dodong. Pero hindi rin ganun kasi andun na sila mismo sa pintuan ng kwarto ni alias Dodong. So ibig sabihin, may intensyon talaga silang manakit sa pamamagitan ng pamamaril kay alias Dodong kung hindi siya nakatakas. Talagang nalalagay na sa panganib ang mga buhay ng mga testigong ito. At ayon nga kay Senator Francis Tolentino, kanina rin daw, meron din daw umaali-aligid na mga di kilalang lalaki doon mismo sa bahay ni LV Vergara. Mukhang hindi lang ang mga testigo, kung hindi pati na rin ang biktima ang tinatakot ngayon. Kaya nga nag-request ngayon si Senator Francis Tolentino na kung pwede, ilagay na itong mga testigo kasama na ang kasambahay na si LV Vergara na ipasok sa Witness Protection Program. Dahil kung ganito yung mga nangyayari na hindi pa nasisimulan yung mga kaso, ay matinding pananakot ng ginagawa sa mga taong ito. Sana naman wag nang antayin na may masama pang mangyari sa kanila. Napaka-importante kasi na ma-secure ang safety nila. Dahil ang mga buhay nila ay equivalent na rin ito sa hinihinging hustisya sa ginawang pagmamaltrato kay LV Vergara. Hindi lang iisang testigo ang willing na mag-testify laban sa pamilyang Ruiz. Aside kay alias Dodong, meron pa silang mga dating tauhan tulad nila alias JM, ni alias Patrick, at yung isang dating sales boy nila na handang mag-testigo para mabigyan ng hustisya si LV Vergara. Pakinggan natin si Senator Francis Tolentino kung ano ang masasabi niya matapos na pagtangkaan yung buhay ni alias Dodong at yung di umano'y mga di kilalang lalaki na umaali-aligid sa tinitirhan ni LV Vergara. Thank you, Mr. President. I thank the good gentleman from San Juan for reiterating again the need to act expeditiously in order to seek justice, attain justice for Manang LV Vergara. Rest assured, Mr. President, that your Committee on Justice and Human Rights will be doing everything. In fact, last night, for the record, Mr. President, I, together with Senator De La Rosa, were the ones who collaborated with the Regional Police Director of Mimaropa around 10:30 p.m. last night. Mr. President, General Joel Doria assured us that alias Dodong will be secured. Senator De La Rosa contacted the CIDG to ensure likewise that alias Dodong will be brought to safety within the premises of CIDG in Calapan. So at around 3 a.m., Mr. President, nilipat nga si alias Dodong sa Calapan. Hindi pa ho siguro ito ang huling kabanata, and we are moving forward to have even Manang LV Vergara be placed under the Witness Protection Program. Your committee has already provided, together with Senators Padilla and Estrada, medical services for Manang LV, who was blinded both eyes. Your committee has likewise provided free legal services for Manang LV Vergara. Hindi pa ho tayo titigil dito hanggat hindi pa ho ito natutuldukan, at naniniwala po kami na kahit 5 o 6 yung abogado na dinadala nung Ruiz couple, meron pong pupuntahan po to. Rest assured, Mr. President, that we will still conduct another hearing, and with the assistance of Senator De La Rosa, Senator Padilla, Senator Estrada, and even Senator Tulfo before, during the first hearing, I think this will not just be highlighted, but justice will be served, Mr. President. Yun lamang po, at ulitin ko, ang inyong committee ay tuloy-tuloy po ang pagtrabaho dito. Maraming salamat, Mr. President. At sa bagong development, nag-withdraw na bilang abogado ng pamilyang Ruiz si Attorney Edelberto Bungkin. Siya yung isa sa mga counsel ng pamilyang Ruiz para sa kasong illegal detention. Ayon nga sa kanya, hindi na siya magiging abogado ng pamilyang Ruiz, at meron na rin daw nakuhang bago ang pamilyang Ruiz na hahawak sa kasong ito. At hindi lang ito, yung abogado rin
ni LV Vergara na si Attorney Jovito Gambol ay nag-withdraw na rin bilang counsel ni LV Vergara. Ang ibinigay naman na rason ni Attorney Gambol ay dahil hindi daw sila nagkasundo ng isa sa mga kapatid ni LV. Well, maaaring totoo itong rason na ibinigay ni Attorney Gambol, pero sa tingin ko rin, isa rin sa mga dahilan kung bakit siguro nag-withdraw itong si Attorney Gambol ay dahil sa pangamba rin sa kanyang buhay. Malamang hindi lang ang mga testigo ang nagkakaroon ng mga banta sa kanilang buhay, kung hindi kasama na rin ang abogado ni LV. Yung nag-withdraw ang abogado kasi ng pamilyang Ruiz. Ang iniisip ko namang dahilan kung bakit siya nag-withdraw ay dahil baka hirap na rin siya na idepensa ang pamilyang Ruiz. Kumbaga, hirap na rin siguro siyang baluktutin ng katotohanan. At isa sa mga hindi pwedeng gawin ng isang abogado ay ang i-mislead ang mismong korte. Dahil kapag napatunayan na mini-mislead ng isang abogado ang korte, maaari siyang madisbar or mawala ng lisensya sa pagiging abogado. So maaaring ito ang dahilan kung bakit binitawan niya na yung kaso ng pamilyang Ruiz. Pero dun sa abogado ni LV, maaaring hindi lang dahil hindi nagkakasundo itong abogado ni LV at yung sinasabi niyang kapatid ni LV. Maaaring natatakot na rin itong abogado ni LV dahil sa kaliwat kanang banta na natatanggap ng mga testigo at pati na rin ni LV. Po ko kay Kuya Dodong. Sabi ko baka pati siya nadamay dahil lang sa akin. Sabi ko po bakit po hindi pa tumigil yung amo ko? Kung totoo yung lahat ng mga salaysay ko, dapat umamin na sila para tumigil na sa ganito. Para wala nang mapahamak. Kayo ba'y natatakot na din? Opo. Nung dinala po ako dito ng dalawa kong kapatid, yung nag-aalaga sa akin, iyak pa rin po ako ng iyak. Sabi ko, bakit nag-alis pa tayo doon? Ligtas naman tayo doon. Pero sabi ng mga kapatid ko, sundin na lang natin yung abogado natin kung saan gusto. Ayun. Sunod na lang po namin. Ang hiling ko lang po, sana tumigil na yung amo ko, sana bayaran niya yung ginawa sa akin para matahimik na pare-parehas. At sana ito, hinihiling ko, sana bigyan din ako ng magbabantay ng security. Magbantay din sa akin, opo. Dito, Nanay LV, di ba parang sumalang kayo sa Senate hearing ulit? May parang plano pa daw po ba ulit na parang another round? The Senate hearing, ano po daw sabi sa inyo? Yung pong pinipilit ako na sabi ng mga amo ko, Ate LV, alam mo yan, alam mo yan. Alam mo na yung mga ginagawa sa'yo. Sabi ko, ate, sinungaling ka, totoo lahat ang mga sinasabi ko. Lahat ng mga silaysay ko, totoo yung mga nananakit nyo. Totoo yun, sabi kong ganun. Hindi po siya nakaimik. Kung sino pong, sana po, Senador Tolentino, sana po bigyan niyo ako ng bagong abogado dahil po ang sabi ng attorney ko, magbibitiw na daw po siya. Dahil? Hindi ko po alam, basta po daw po, bibitiw siya. Yun po, hinihiling ko kay Senador Tolentino at kay Jinggoy na bigyan ako ng bagong abogado. Kailan po sinabi sa inyo, Nanay LV, na aalis na or magbibitiw na itong abogadong humahawak po sa kaso? Hindi ko lang po alam, basta po sabi lang po, binanggit lang po ng mga kapatid ko at mga tiyahan ko dito. Na yun nga daw po, ang balita na bibitiw daw yung attorney ko. Ayun nga yun po, hinihiling ko kay Tolentino at kay Senador Jinggoy at kay Tot po na bigyan ako ng bagong abogado. Nanay LV, yung pangamba nyo, sabi nyo takot kayo. Natatakot din kayo para sa mga iba yung kasamahan pa? Opo, sa mga kapatid ko. Sa mga, Bakit? ayoko po madamay sila. Like, sana ba as soon as possible mabigyan na kayo ng protection sana, Nanay LV? Opo. Sige po. Sobrang takot ko nung mga kung anong ginagawa sa akin ng amo ko, ganun din po ang takot ko hanggang ngayon. Minsan po daw po nung isang araw may nagpunta dito sa tiyahin ng pamangkin ko. Sabi may nagpapalud daw po. Sabi niya yung kapitbahay namin, yung tiyahin, wala naman po kami load dito. Taga saan po kayo? Taga bayan daw, taga Batangas ng bayan.
sabi ng kapitbahay namin, ba't nakarating sila dito na hindi naman taga dito? So, kilala nyo, may mga umiikot na sumusubaybay dito? May mga nagmamatyag sa inyo? Nawala naman po, minsan lang po meron. Sige. Nay, sorry, last na lang, no? Mensahe nyo kay Dodong na, kasi diba, talagang naninindigan siya na magiging witness siya dahil sa mga pananakit sa inyo. Anong mensahe nyo kay Dodong na gusto bang pasalamatan sa kabila ito nangyari? Sasabihin ko, Kuya Dong, salamat at nakaligtas ka sa lahat ng ginawa mo sa akin. Sana mag-iingat ka ulit dyan, mag-iingat ka sana. Kuya Dong, ingat ka lang dyan. Maraming salamat po sa kay Isabel Sada at sa mga tumulong. Maraming salamat po.